Halina't damhin ang katahimikan ng sandaling ito. Isara ang iyong mga mata, huminga ng malalim at hayaang ang presensya ng Diyos ay pumuno sa iyong puso. Tandaan ang Salmo 23:1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sa bawat hininga, mararamdaman mo ang kanyang pagmamahal na bumabalot at nagbibigay ng kapayapaan. Ngayong umaga, simulan natin ang paglalakbay ng panalangin at pagtitiwala na may pag-asa at pananampalataya sa bawat salita at bawat puso na handang lumapit sa Kanya. Halina't buksan ang iyong puso at sabay tayong magsimula. Ngayong umaga, damhin ang init ng presensya ng Diyos sa iyong puso. Isipin mo ang bawat hakbang mo ngayong araw ay ginagabayan ng Kanyang liwanag at pagmamahal. Sa Salmo 32:18, sinasabi ng Panginoon, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Tuturuan kita at patnubayan ang iyong mga mata. Huwag kang magmadali, hayaan mong maramdaman mo ang kanyang tinig, ang direksyon na inihahanda niya para sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay. Buksan ang puso at isip sa bawat pagkakataon ng biyaya at pakinggan ang kanyang bulong na nagsasabing, ako'y narito para sa iyo. Ano kaya ang handog niya para sa iyo ngayon? Isulat sa mga komento, gabay mo Panginoon, at huwag kalimutan mag-subscribe para sa panalangin ng bawat umaga. Halina't muling tumuon sa presensya ng Diyos, huminga ng malalim at hayaang ang bawat salita ay bumalot sa iyong puso. Panginoon, inaangat namin sa iyo ang aming buhay, ang aming pamilya at ang bawat mahal namin sa buhay. Ama naming makapangyarihan, salamat sa bawat umagang ito, sa pagkakataong muling buksan ang aming mga mata at maramdaman ang iyong liwanag na gumagabay sa amin. Hinihiling namin ang iyong kapayapaan at kalakasan sa bawat hakbang na aming tatahakin ngayon. Puno ng pag-asa at pananampalataya ang aming mga puso sapagkat alam naming ikaw ang aming pastol at hindi kami magkukulang. Tulungan mo kami na maramdaman ang iyong tinig sa bawat sandali, na kami iyong gabayan at ituro sa tamang landas. Sa Salmo 46:10, ipinapaalala mo sa amin, huminto ka at kilalanin mo na ako ang Diyos, ako ang lalakas ng iyong buhay. O Diyos, ipuno mo kami ng lakas upang magtiwala sa iyong plano. Ipakita mo sa amin ang tamang direksyon at buksan ang aming mga mata sa mga pagkakataong nagtatago ang iyong biyaya sa simpleng sandali ng aming araw. Panginoon, sa bawat isa sa amin ay iniiaangat namin ang aming mga pangarap at pangangailangan. Ipinapaubaya namin ang aming mga alalahanin, ang aming takot at ang aming pangamba sa iyo. Ipaalala mo sa amin na sa bawat paghinga, sa bawat hakbang, ikaw ay naroroon. Sa bawat pagtulog at paggising, kasama ka namin. Ipinapaubaya namin sa iyo ang kalusugan ng aming katawan, kalakasan ng aming isipan at kapayapaan ng aming kaluluwa. Hinihiling namin ang iyong gabay sa bawat relasyon, sa bawat pamilya, sa bawat kaibigan na mahal namin. Palakasin mo ang aming pananampalataya, Panginoon, at turuan mo kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa lahat ng aming nakakasalamuha. Bigyan mo kami ng tapang upang patawarin ang mga nagkasala sa amin at maging bukas ang aming puso sa kapatawaran na iyong ipinapakita sa bawat isa. Tulungan mo kaming maging mapagpasalamat sa lahat ng biyaya, sa maliliit man o malalaking himala, sapagkat sa Salmo 107:1, paalala mo sa amin, purihin ninyo ang Panginoon sapagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay. Ipinagdarasal namin ang kaligtasan ng aming pamilya, kalusugan ng aming mga anak at kapayapaan sa aming mga tahanan. Naway maramdaman nila ang iyong presensya sa bawat hakbang at sa bawat desisyon na kanilang gagawin. Panginoon, bigyan mo sila ng proteksyon laban sa anumang panganib, gabayan mo sila sa tamang landas at palakasin mo ang kanilang pananampalataya. Sa bawat pagkakataong kami nag-aalangan o nahihirapan, ipaalala mo sa amin ang iyong pangako.
na ikaw ay laging naroroon. Ipinapaubaya namin ang aming mga pangarap sa iyo at hinihiling na bawat isa sa amin ay makakita ng mga bukas na pintuan na puno ng iyong biyaya. Turuan mo kaming magtiwala, O Diyos, kahit na hindi namin nakikita agad ang resulta, sapagkat alam naming ikaw ang nagbibigay ng tamang oras sa bawat pangyayari sa aming buhay. O Diyos, patnubayan mo rin ang aming mga trabaho, ang aming kabuhayan at ang aming mga proyekto. Naway maging mapagbigay kami sa aming kapwa, maging mabuting halimbawa sa aming komunidad at maging ilaw sa madilim na lugar sa paligid namin. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat hakbang, sa bawat desisyon at sa bawat kilos. Palakasin mo ang aming puso upang maging matatag, puno ng pananampalataya at handa sa bawat hamon. Sa Salmo 33:7 sinasabi mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong lakad at siya'y gagawa ng kanyang kalooban. O Diyos, tulungan mo kaming maniwala sa iyong plano, maging bukas sa pagbabago at maramdaman ang kanyang gabay sa bawat araw na dumarating. Ama naming makapangyarihan, hinihiling din namin ang iyong pagpapagaling sa bawat sugat, pisikal man o emosyonal, na aming nadarama. Palakasin mo ang aming mga puso at patahanin mo ang aming mga kalooban. Hinihiling namin na ang iyong pagmamahal ay maging ilaw sa aming mga landas at naway magdala ito ng kapayapaan at kagalakan sa bawat isa sa amin. Panginoon, pinapalapit namin ang aming mga problema sa iyo at pinapalitan mo ito ng iyong kapayapaan na hindi matitinag ng anumang bagay sa mundong ito. Turuan mo kaming humingi ng tulong sa iyo sa halip na mangamba at maramdaman ang iyong presensya sa bawat huling sandali ng aming araw. Buksan mo rin, Panginoon, ang aming mga puso sa mga biyayang hindi pa namin nakikita. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang maramdaman namin ang iyong sagot sa tamang oras. Ipinapaubaya namin sa iyo ang lahat ng aming pangangailangan, pinansyal man, pisikal o espiritual. Hinihiling namin na sa bawat desisyon, bawat hakbang at bawat plano, maramdaman namin ang iyong kamay na gumagabay sa amin. Palakasin mo ang aming loob upang manatiling tapat, mapagpakumbaba at handang tanggapin ang lahat ng biyayang dumarating sa amin sa paraang kanyang nakalaan. Sa bawat sandali, sa bawat oras, patuloy na iparamdam mo sa amin ang iyong presensya, O Diyos, sapagkat ikaw ang aming kaligtasan, ilaw at pag-asa. Panginoon, salamat sa bawat pagkakataong maramdaman namin ang iyong pagmamahal. Salamat sa araw na ito, sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin, at sa bawat mahal namin sa buhay na patuloy mong pinoprotektahan. Hinihiling namin na ang bawat isa sa amin ay maramdaman ang kapayapaan at liwanag ng iyong presensya. Ipinapaubaya namin sa iyo ang bawat hakbang, bawat desisyon, at bawat plano at naniniwala kami na ikaw ay naglalagay ng biyaya at kagalakan sa aming mga puso. Hayaan mo rin, Panginoon, na maramdaman namin ang iyong gabay sa mga simpleng bagay, sa bawat sandaling tila ordinaryo, ngunit puno ng iyong milagro. Palakasin mo kami, turuan mo kaming lumapit sa iyo ng may tiwala at iparamdam mo na ang aming panalangin ay naririnig at inaaksyonan. Sa bawat minuto, bawat oras, hayaan mo kaming maramdaman ang iyong presensya at proteksyon at ipakita sa amin ang daan na iyong inihanda para sa aming tagumpay at kaligtasan. Ngayon, O Diyos, habang kami nagdarasal para sa aming sarili at sa mga mahal namin sa buhay, iparamdam mo sa amin ang iyong liwanag, ang iyong kapayapaan at ang iyong proteksyon. Naway maging malinaw ang aming pananaw, maging malakas ang aming pananampalataya, at maging bukas ang aming mga puso sa iyong mga biyaya. Panginoon, tulungan mo kaming maging mapagpasalamat sa bawat simpleng sandali at maramdaman ang iyong presensya sa bawat hininga. Naway maging gabay kami sa aming pamilya, maging ilaw sa aming komunidad at maging saksi ng iyong pagmamahal. Salamat sa pagtugon sa aming mga panalangin, sa bawat sagot na darating at sa bawat himalang nakalaan para sa amin.
Sa ngalan ni Jesus, Amen. I-type sa mga komento, aking panalangin Panginoon bilang tanda ng iyong pananampalataya at pagpapakita ng suporta sa kapwa na nanalangin. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa bawat panalangin ng umaga at patuloy na madama ang direksyon ng Diyos sa iyong buhay. Ngayong naramdaman mo na ang presensya ng Diyos at ang kanyang gabay sa iyong puso, maglaan tayo ng sandali upang pagnilayan ang kanyang salita at ang aral na nais niya iparating sa bawat isa sa atin. Sa Filipos 4:6-7, sinasabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay ay ipahayag ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ay mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Isipin mo ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Bawat alalahanin, bawat kaba, bawat pangamba ay maaari mong ipasa sa Kanya at sa halip ay tanggapin ang Kanyang kapayapaan. Ang mga salita niya ay parang ilaw sa madilim na daan, gabay na hindi ka iiwan. Kahit sa mga sandaling pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Buksan mo ang puso mo sa Kanyang aral at hayaan mong bumuhos ang Kanyang liwanag sa bawat aspeto ng iyong buhay. Sa mga oras na tila napakarami ang problema, tandaan mong ang Panginoon ay hindi naliligaw sa Kanyang plano. Bawat hakbang na ating tinatahak ay bahagi ng Kanyang dakilang plano para sa atin. Ngayon isipin mo ang isang tao sa iyong buhay na mahirap lapitan o bigyang daan ang kapatawaran. Sa Mateo 5:15, sinabi ni Jesus, sapagkat kung ipapatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga pagkakasala, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. Ngunit kung hindi ninyo ipapatawad ang mga tao, hindi rin patatawarin ang inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Sa araw na ito, himukin mo ang iyong sarili na magpakita ng kapatawaran. Huwag hayaang ang galit o sama ng loob ay maging hadlang sa iyong panalangin at sa iyong relasyon sa Diyos. Sa bawat pagkakataon na nagpatawad ka, nararamdaman mo ang kalayaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang bawat hakbang patungo sa kapatawaran ay hakbang patungo sa mas malalim na relasyon sa Panginoon. Paano mo kaya maipapakita ang kapatawaran sa iba sa araw na ito? Ano ang hakbang na maaari mong gawin upang buksan muli ang puso mo sa biyaya ng Diyos? Ang tanong na ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa lahat ng iyong mahal sa buhay. Habang iniisip mo ito, maramdaman mo ang Kanyang presensya na nakapalibot tulad ng Salmo 34:18. Ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga may espiritong durog. Hindi Kanya iiwan at sa bawat hakbang, ang kapayapaan niya ay pumupuno sa iyong kaluluwa. Habang patuloy mong pinapakinggan ang tinig ng Diyos, isipin ang mga pangarap mo at ang mga pangarap ng mga mahal mo sa buhay. Maraming beses, ang ating sariling takot o alinlangan ang humahadlang sa ating panalangin. Ngunit sa 1 Juan 5:14, sinasabi, at ito ang katiyakan na mayroon tayo sa Kanya, na kung hihilingin natin ang anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, naririnig niya tayo. Ibig sabihin nito ang bawat panalangin mo ay mahalaga at bawat paghingi mo ay may layunin sa Kanyang plano. Huwag kang matakot humingi ng gabay, humingi ng proteksyon, humingi ng pagpapala hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa lahat ng mahal mo. Sa bawat paglapit mo sa Kanya, mararamdaman mo ang init ng Kanyang pagmamahal na pumupuno sa iyong puso, na parang init ng araw sa maagang umaga, dahan-dahang pumapasok sa iyong buhay. Ang bawat sitwasyon sa buhay ay maaring maging isang pagkakataon upang maramdaman ang Kanyang kalooban. Sa Lucas 11:9, sinabi ni Jesus, humingi kayo at kayo'y bibigyan, hanapin ninyo at makakatagpo kayo, kumatok kayo at pagbubuksan sa inyo. Ang bawat panalangin na mula sa puso ay parang kumot na nagbabalot sa ating kaluluwa, nagbibigay ng init, ginhawa at katiyakan na mayroong tugon sa bawat tanong na ating itinataas sa langit.
Tandaan na ang Panginoon ay laging may plano at ang bawat sagot sa panalangin ay dumarating sa tamang oras, minsan sa paraan na hindi natin inaasahan, ngunit perpekto para sa ating kaligtasan at kasaganaan. Habang pinapakinggan mo ang mga salita, isipin mo ang bawat mahal mo sa buhay at iangat mo sila sa Diyos. Isipin mo ang iyong pamilya, ang mga kaibigan, ang iyong komunidad, at pati na ang mga taong hindi mo kilala ngunit nangangailangan ng biyaya. Huwag kang matakot manalangin ng malakas at taimtim para sa kanila, sapagkat sa bawat panalangin naririnig ka ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng panalangin ay hindi limitado sa espasyo o oras. Ito ay umaabot saan man naroroon ang puso na bukas sa Kanya. Ngayon, pagnilayan natin ang kahalagahan ng pananampalataya sa bawat aksyon natin. Sa Mateo 21:22, sinabi ni Jesus, "At anumang hilingin ninyo sa panalangin ay mananampalataya kayo, tatanggapin ninyo." Ibig sabihin, ang pananampalataya ay susi. Kapag ikaw ay naniniwala at nagtitiwala, ang bawat salita at panalangin mo ay nagiging instrumento ng Kanyang milagro. Ang bawat hakbang na ginagawa mo, bawat desisyon, bawat salita ay maaaring maging daluyan ng biyaya at proteksyon para sa iyo at sa mahal mo sa buhay. Huwag hayaang ang pagdududa o alinlangan ay humadlang sa iyong panalangin. Sa halip, palakasin mo ang iyong tiwala, hayaan mong maramdaman mo ang Kanyang presensya sa bawat sandali at maniwala sa Kanyang pangako na ikaw at ang mahal mo sa buhay ay hindi Niya pababayaan. Buksan ang puso mo sa pag-ibig at gabay ng Diyos at maramdaman ang kapayapaan na dumadaloy sa bawat sulok ng iyong pagkatao. Habang iniisip mo ang mga pangyayaring nagdudulot ng pag-aalala, tandaan ang Salmo 91:11, sapagkat Siya ang mag-uutos sa Kanyang mga anghel para sa iyo, upang ikaw ay ingatan sa lahat ng iyong mga lakad. Ang bawat hakbang na iyong tatahakin ngayon ay may gabay at proteksyon. Hindi ka nag-iisa. Ang Panginoon ay kasama mo at ang Kanyang mga anghel ay nagbabantay upang tiyakin ang iyong kaligtasan. Sa bawat oras na lumalapit ang mga pagsubok, tandaan na ito ay pagkakataon upang patibayin ang iyong pananampalataya at makita ang Kanyang kapangyarihan sa pinakamaliit na detalye ng iyong buhay. Huwag kang matakot humingi ng patnubay at direksyon sa Kanya, sapagkat sa bawat panalangin, sa bawat hiling, ang Kanyang kalooban ay dumadaloy sa iyong buhay. Iangat mo ang mga kamay mo at iparating ang bawat hinaing at pasasalamat, sapagkat maririnig ka ng Diyos at ang bawat panalangin ay may tugon. Habang dumarami ang ating panalangin at ang ating tiwala sa Panginoon, isipin ang pagbabago na nagaganap sa loob ng ating mga puso. Ang bawat hakbang patungo sa Kanyang liwanag ay hakbang patungo sa kapayapaan, kagalakan at katiyakan. O Diyos, turuan mo kami na maging instrumento ng iyong pagmamahal, maging ilaw sa aming pamilya at komunidad, at dalhin ang iyong salita sa lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin na sa bawat pagkakataon, maramdaman namin ang Kanyang presensya at proteksyon, at naway maging malinaw sa amin ang direksyon ng bawat hakbang na aming tatahakin. Ang pananampalataya, pag-asa at tiwala ay gagabay sa amin sa lahat ng sandali, at bawat panalangin ay magbubukas ng pintuan ng mga biyayang hindi namin inaasahan ngunit perpekto para sa amin. Sa bawat oras na pinipiling manalig, mararamdaman mo ang kagalakan, kapayapaan at proteksyon na nagmumula sa Kanya, na nagpapatibay sa iyong puso at nagdadala ng liwanag sa bawat sulok ng iyong buhay. I-type sa komento, "Pananalig ko, Panginoon," bilang tanda ng iyong pananampalataya at suporta sa kapwa nananalangin, at huwag kalimutan mag-subscribe para patuloy na madama ang direksyon ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay. Habang patuloy mong nararamdaman ang presensya ng Diyos sa iyong puso at isipan, isipin mo ang bawat mahal mo sa buhay na ngayon ay iniangat natin sa Kanyang presensya.
Panginoon, iparating mo ang iyong pagmamahal at proteksyon sa bawat miyembro ng aming pamilya, sa bawat kaibigan, sa bawat taong aming minamahal, at kahit sa mga taong hindi namin kilala ngunit nangangailangan ng iyong biyaya. Ipinapaubaya namin sa iyo ang kanilang kalusugan, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang kalakasan, at ang kanilang pananampalataya. Sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, maramdaman nila ang iyong gabay at kalinga. Sa Salmo 121:7 na sa 8, paalala mo sa amin, ingatan ka ng Panginoon sa lahat ng iyong lakad. Ang iyong pag-alis at pagdating ay mula ngayon at magpakailanman. Huwag kang matakot na iparating ang iyong presensya sa bawat isa sa kanila, sapagkat bawat panalangin ay may kapangyarihang magdala ng liwanag sa kanilang buhay. Ngayon, isipin mo ang bawat relasyon sa iyong buhay na nangangailangan ng kapayapaan at pagpapala. Ang bawat salita at kilos mo ay maaring maging tulay para maramdaman nila ang pagmamahal ng Diyos. Sa Lucas 6:38, sinasabi ni Jesus, "Magbigay kayo at kayo'y bibigyan, sukatin at susukatin sa inyong kandungan, ibalik sa inyo ang magandang sukatan." Ang bawat panalangin mo para sa kanila ay parang binhi na itinatanim sa lupa na unti-unting tutubo at magbubunga ng biyaya at proteksyon. Ang bawat hakbang mo patungo sa pagiging mapagbigay at mapagmalasakit sa kanilang pangangailangan ay hakbang patungo sa mas matatag na pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga panalangin mo, mararamdaman ng iyong pamilya at mga mahal sa buhay ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa Diyos, na nagbibigay ng katiyakan na hindi sila nag-iisa. Panginoon, sa bawat isa sa kanila, ipinapasa namin ang kanilang mga alalahanin at pangamba. Hinihiling namin na sa bawat sandali ng kanilang araw, maramdaman nila ang iyong presensya na gumagabay, nagbibigay ng direksyon at pumupuno ng kapayapaan. Sa bawat pagsubok na kanilang haharapin, naway maging matibay sila at maramdaman ang lakas na nagmumula sa iyo. Sa bawat pagkakataon na sila'y nag-aalangan o natatakot, iparating mo sa kanila ang katotohanan ng Salmo 34:19. Maraming sakuna ang dumarating sa mga matuwid, ngunit inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. Ang bawat panalangin mo para sa kanila ay nagbibigay ng proteksyon at katiyakan, at sa bawat hiling mo, naririnig ka ng Diyos. Habang iniisip mo ang mga mahal mo sa buhay, isama mo rin ang kanilang mga pangarap. Ang bawat isa sa kanila ay may layunin at plano na kanyang inilaan. Sa Jeremias 29:11, sinasabi, "Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo," sabi ng Panginoon, "mga planong magdudulot sa inyo ng kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa hinaharap." Hinihiling namin na sa bawat desisyon nila, maramdaman nila ang gabay ng Diyos at maging bukas ang kanilang puso sa Kanyang plano. Tulungan mo silang makahanap ng lakas, karunungan at direksyon sa bawat hakbang at maramdaman ang Kanyang presensya sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Huwag silang mawalan ng pag-asa sapagkat ikaw ang kanilang ilaw sa dilim at sandigan sa bawat unos. O Diyos, itaas namin sa iyo ang kanilang kalusugan, ang kanilang kabuhayan, ang kanilang edukasyon, at bawat pangarap na nasa kanilang puso. Palakasin mo sila sa oras ng pangangailangan at ipadama mo sa kanila ang iyong pag-ibig sa bawat hakbang. Ang bawat panalangin na galing sa puso mo ay may kapangyarihang magdala ng pagbabago at proteksyon. Hinihiling namin na ang bawat isa sa kanila ay maramdaman ang kanyang kalinga sa kanilang buhay at ang bawat hakbang na kanilang tatahakin ay mapuno ng biyaya, liwanag at tagumpay. Tulungan mo silang maging matatag sa pananampalataya, maging mapagpasalamat sa bawat sandali at maramdaman ang kanyang presensya sa bawat hininga ng kanilang buhay. Sa Salmo 91:3, ipinapaalala mo sa amin na ang bawat isa ay may bantay na angel na nakatalaga upang protektahan at gabayan sila sa bawat hakbang.
Habang patuloy nating iniangat sa Diyos ang mga mahal natin sa buhay, isipin mo ang kanilang puso at damdamin. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling laban at hamon. Sa pamamagitan ng ating panalangin, mararamdaman nila ang kapayapaan, lakas at proteksyon na nagmumula sa Panginoon. Sa bawat oras na sila'y natatakot o nanghihina, iparating mo sa kanila ang Salmo 46:6, ang Diyos ay aming kanlungan at lakas, handang saklawan sa oras ng kagipitan. Ang bawat panalangin na nagmumula sa ating puso ay nagiging daluyan ng iyong kapangyarihan na nagpapalakas sa kanilang pananampalataya at nagbubukas ng mga pintuan ng biyaya sa kanilang buhay. Huwag kang matakot manalangin ng taimtim para sa kanila, sapagkat bawat salita ay may kapangyarihan, bawat hiling ay may tugon at bawat hakbang ay ginagabayan ng Kanya. Ngayon, isipin mo rin ang mga taong hindi mo kilala ngunit nangangailangan ng iyong tulong. Sa pamamagitan ng ating panalangin, mararamdaman nila ang pagmamahal ng Diyos sa kanilang buhay. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng panalangin. Ang bawat salita, bawat paghingi at bawat pasasalamat ay nagdadala ng liwanag at proteksyon. Sa Mateo 16, sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumiwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit." Ang bawat panalangin natin ay nagiging ilaw, hindi lamang sa ating buhay, kundi pati na rin sa buhay ng iba. Ang bawat hakbang ng ating pananampalataya ay nagbubukas ng daan upang ang kapayapaan at biyaya ng Diyos ay maramdaman ng iba sa paligid natin. Habang iniisip mo ang mga mahal mo sa buhay at ang kanilang mga pangangailangan, huwag kang mawalan ng pananampalataya. Ang bawat panalangin ay may tugon at ang bawat hiling ay may plano sa ilalim ng gabay ng Diyos. Sa bawat oras na iniangat natin sila sa Diyos, mararamdaman natin ang Kanyang presensya, kapayapaan at pagmamahal sa ating sariling puso. Ang bawat panalangin para sa kanila ay nagiging proteksyon, nagbubukas ng mga pintuan at nagdadala ng liwanag sa kanilang landas. Sa bawat hakbang ng ating pananampalataya, mararamdaman natin ang pagbabago at ang ating puso ay mapuno ng pag-asa at kasiyahan na nagmumula lamang sa Panginoon. Huwag kang matakot manalangin para sa kanilang kaligtasan, kalusugan at tagumpay, sapagkat bawat salita ay may kapangyarihang magdala ng biyaya. I-type sa mga komento, "Panalangin ko para sa pamilya at kaibigan ko, Panginoon," bilang tanda ng iyong pananampalataya at upang ipakita sa iba ang kapangyarihan ng sama-samang panalangin. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa bawat panalangin ng umaga at madama ang gabay at proteksyon ng Diyos sa iyong buhay at sa buhay ng iyong mahal sa buhay. Habang patuloy nating iniangat ang ating mga panalangin at pananampalataya, damhin mo ang lakas na nagmumula sa Diyos na pumupuno sa iyong puso. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan na hindi matitinag ng anumang hamon at ipakita mo sa amin ang tamang landas sa bawat desisyon at hakbang na aming gagawin. Sa bawat oras na kami nagdadalawang isip o nag-aalangan, ipaalala mo sa amin ang Salmo 37. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong lakad at siya'y gagawa ng kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng panalangin na ito, mararamdaman mo ang kanyang presensya na gumagabay sa bawat sandali ng iyong buhay at sa buhay ng iyong mahal sa buhay. Huwag kang matakot maniwala sa kapangyarihan ng panalangin, sapagkat bawat salita at bawat hiling ay nagbubukas ng pintuan para sa mga biyayang ipinangako niya. Ang bawat panalangin ay nagiging instrumento upang maipadama ang kanyang pagmamahal, proteksyon at kagalakan sa ating buhay at sa buhay ng mga taong mahal natin. Ngayon, isipin mo ang mga pangarap at layunin ng iyong pamilya, ng iyong mga kaibigan at ng bawat mahal mo sa buhay. Hinihiling natin na sa bawat hakbang nila, maramdaman nila ang gabay at proteksyon ng Diyos. Sa Mateo 10:20, paalala mo,
Sapagkat kung saan naroon ang 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa kanila. Yan sa bawat panalangin, kahit magkahiwalay tayo sa lugar, pinagsasama ng Diyos ang ating puso at dalangin sa iisang presensya na nagbibigay ng kagalakan at katiyakan sa lahat. Ang bawat salita ng panalangin ay nagiging ilaw sa landas nila at ang bawat hiling ay nagiging daluyan ng biyaya at sagot sa tamang panahon. Huwag kang mawalan ng pananampalataya sa mga sagot na hindi mo pa nakikita. Sa tamang oras, ang Diyos ay magbibigay ng higit pa sa ating inaasahan at bawat isa sa atin ay mararamdaman ang kanyang pagmamahal sa napaka-personal na paraan. Habang iniisip mo ang lahat ng ito, hayaan mong ang kapangyarihan ng panalangin ay magdala ng lakas, proteksyon at inspirasyon sa lahat ng nakapaligid sa iyo. Ang bawat salita ng panalangin mo ay nagiging pwersa na nagbibigay ng liwanag sa madilim na sandali at nagbubukas ng mga pintuan ng oportunidad at tagumpay. Hinihiling namin na ang bawat miyembro ng iyong pamilya, ang bawat kaibigan, at bawat mahal mo sa buhay ay mapuno ng biyaya, kapayapaan at proteksyon. Sa bawat hakbang na tatahakin nila, maramdaman nila ang kanyang presensya na nagbibigay lakas, gabay at katiyakan na hindi sila nag-iisa. Sa bawat oras na sila'y nag-aalangan, iparating mo sa kanila ang Salmo 46:1. Ang Diyos ay aming kanlungan at lakas, handang saklawan sa oras ng kagipitan. Ang pananampalataya ay susi sa lahat ng ito. Hinihiling namin na ang bawat isa sa atin ay maging bukas sa kanyang gabay, maramdaman ang kanyang presensya sa bawat araw, at maging instrumento ng kanyang pagmamahal sa ating pamilya at komunidad. Sa bawat panalangin na ating iniangat, mararamdaman natin ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula lamang sa Diyos. Ang bawat salita, bawat hiling at bawat pag-asa na ipinapaabot natin sa Kanya ay may kapangyarihang magdala ng pagbabago at biyaya sa ating buhay at sa buhay ng mga mahal natin. Huwag kang matakot magtiwala at maniwala na sa bawat sandali ang Diyos ay kumikilos sa ating kapakinabangan. I-type sa mga komento, "Panalangin ko para sa pamilya at kaibigan ko, Panginoon," bilang tanda ng iyong pananampalataya at pakikiisa sa mga kapwa na nanalangin. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa patuloy na panalangin ng umaga at madama ang direksyon at proteksyon ng Diyos sa iyong buhay at sa buhay ng iyong mahal sa buhay. Habang patuloy mong nararamdaman ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa presensya ng Diyos, damhin mo ang kanyang pagmamahal na bumabalot sa iyong puso at nagbubukas ng liwanag sa bawat sulok ng iyong buhay. Panginoon, iparating mo sa amin ang katiyakan na ikaw ay kasama namin sa bawat hakbang, sa bawat desisyon at sa bawat pangarap na aming iniangat sa iyo. Sa Salmo 23:4, paalala mo sa amin, "Kahit na ako'y lumakad sa libis ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sa masama, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at tungkod ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan." Sa bawat sandali ng aming buhay, maramdaman namin ang iyong presensya, ang gabay na nagbibigay ng direksyon, at ang proteksyon na pumupuno sa aming puso ng tiwala at pag-asa. Ngayon, isipin mo ang bawat mahal mo sa buhay at ang bawat biyaya na kanilang natatanggap mula sa Diyos. Ang bawat panalangin mo para sa kanila ay nagiging daan upang maramdaman nila ang pagmamahal, proteksyon at gabay ng Diyos sa bawat hakbang. Hinihiling namin na sa bawat araw na darating, maramdaman nila ang presensya ng Diyos sa bawat detalye ng kanilang buhay, sa bawat pagkakataon ng tagumpay, sa bawat hamon na kanilang haharapin at sa bawat sandali ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa bawat hiling na iniangat mo, tandaan ang Jeremias 29:13, "At kayo'y manalangin sa akin, at kayo'y aking didinggin, at hahanapin ninyo ako, at matatagpuan ninyo ako kung kayo'y maghahangad ng buong puso ninyo." Sa bawat panalangin, naririnig ka ng Diyos.
at ang bawat hiling ay may plano at layunin sa kanyang dakilang plano. O Diyos, ipakita mo sa amin ang halaga ng bawat panalangin na aming iniangat para sa sarili at para sa mga mahal namin sa buhay. Ang bawat salita, bawat hiling at bawat pag-asa na galing sa puso ay may kapangyarihan upang magdala ng pagbabago at biyaya. Hinihiling namin ang iyong proteksyon sa bawat miyembro ng aming pamilya, sa bawat kaibigan at sa lahat ng mahal namin sa buhay, na maramdaman nila ang kanyang presensya sa bawat oras at sa bawat hakbang na kanilang tatahakin. Sa bawat sandali ng pag-aalangan o pangamba, iparating mo sa amin ang Salmo 121:8. Ang iyong pag-alis at pagdating ay mula ngayon at magpakailanman. Ang Panginoon ay magbabantay sa iyo sa bawat hakbang. Ang bawat hakbang ay puno ng katiyakan at biyaya. At bawat panalangin ay nagbubukas ng pintuan ng proteksyon at liwanag sa buhay ng bawat isa sa amin. Habang iniisip mo ang lahat ng ito, damhin ang kapayapaan at katiyakan na nagmumula sa Diyos. Sa bawat panalangin na iniangat mo, mararamdaman mo ang kanyang presensya na nagbibigay ng lakas, kapayapaan at inspirasyon. Ang bawat hakbang na tatahakin mo ngayon ay may gabay at proteksyon mula sa Diyos. Sa bawat sandali ng iyong buhay, maramdaman mo ang kanyang presensya at sa bawat desisyon, maramdaman mo ang kanyang direksyon. Huwag mong kalimutan na sa bawat panalangin na iyong iniangat, ang iyong pananampalataya ay lumalakas, ang iyong puso ay napupuno ng kagalakan at ang bawat hakbang ay nagiging daluyan ng biyaya at proteksyon mula sa Diyos. Sa bawat oras na pinipili mong manalig, mararamdaman mo ang kanyang kapayapaan, kagalakan at pagmamahal na nagbibigay ng lakas at katiyakan sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay. Ngayon, isulat sa komento, panalangin ko ngayon, Panginoon, bilang tanda ng iyong pananampalataya at suporta sa iba pang nananalangin. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa bawat panalangin ng umaga at maramdaman ang direksyon at proteksyon ng Diyos sa iyong buhay at sa buhay ng iyong mahal sa buhay. I-click din ang video na nakikita sa screen ngayon upang mas maranasan ang patuloy na gabay, proteksyon at biyaya mula sa Panginoon. Sa bawat hakbang, sa bawat panalangin at sa bawat salita, patuloy mong mararamdaman ang presensya ng Diyos na nagbibigay ng lakas, kapayapaan at proteksyon sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay. Sa bawat araw, maramdaman ang pagbabago, kagalakan at kasaganaan na nagmumula lamang sa Kanya at patuloy na magtiwala sa Kanyang dakilang plano para sa lahat ng mahal mo sa buhay at sa sarili mo.